Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Sa araw po na ito ay magbibigay po tayo ng update sa SSS Pension Release for June 2026. Alam ko marami ang nag-aantay sa balitang ito dahil ang iniintay na pension increase kasama na. Para makuha mo po ang buong detalye sa balitang ito, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At ang kaalaman po na ito ay hindi po gawa-gawa lamang dahil ito ay nakabase po sa mga lehitimong mga sources dahil hindi po tayo pwede gagawa-gawa ng mga bagay na hindi po totoo. Kaya naman, pakinggan niyo po ito. Ang 2026 SSS Pension Increase ay bahagi ng 3 taong pension reform program noong 2025 hanggang 2027. Ito ay para sa lahat ng uri ng SSS pensioners. Ibig sabihin, lahat, wala pong pili. Ang mga benepisyaryo ay nakakatanggap ng 10% na increase sa retirement at disability o 5% naman ang death or survivor kada taon, kung saan ang 2026 tranche ay inabante sa Hunyo 2026 para sa pensioners na aktibo simula August 31, 2026. Narito ang mga detalye kung sino ang kasali. Una, ang mga retirement pensioners. Sila yung mga membro na nagretiro at tumanggap ng buwan ng pensyon. Mga disability pensioners ay kasali rin. Sila ang mga membro na nagkaroon ng permanenteng kapansanan. Death or survivor pensioners ay kasali rin. Sila ang mga legal na benepisyaryo ng asawa o anak ng mga pumanaw na miyembro. So, ibig sabihin, ito po ang mga qualifications. Mga dapat tandaan sa increase. 10% ang increase, ito ay matanggap sa mga retirement at disability pensioners lamang. At 5% increase naman, ito ay matatanggap sa mga death or survivor pensioners. Abanting implementasyon, ang schedule po ng pension increase ay sa September talaga, pero in advance ng mas maaga at ginawang June 2026. Kabuuan, paglipas ng 3 taon, sa pagtatapos ng 2027, ang pensyon ay tataas sa kabuuang humigit kumulang 33% para sa retirement disability at 16% naman para sa mga death or survivor pensioners. At ito po ang sample na computations po para po meron kayong idea kung paano ba ito mag-work. Nang sa gayon po ay meron kayong basihan kung paano po ninyo i-compare ang pension increase na mangyayari po sa 2026. Tapos na po yung unang increase sa 2025, that was September. And ngayon naman ang second increase which is June 2026. At ito po, paki-pause lamang po ito. So nandyan po ang paano po mangyayari na porsyento, ilan po ang i-increase sa inyo pong lahat. At ito po ay tinatawag na 3-year pension increase reform. Yan po. At gusto ko pong ipakita to sa inyo at sagutin ang katanungang sino-sino ba ang makakakuha ng pension increase na ito. Nandyan po ang type of SSS pensioners at meron pong minimum, average, and highest po na pwedeng matatanggap. So meron dyan June 2025, September 2025 at marami pang iba. Ngayon po, pag-uusapan natin ang pension crediting po ito sa circular number 2020-024. Ito po ay para sa ating mga retirement, partial disability, total disability, and death or survivor pensioners. Ito po ay revised schedule sa inyo pong monthly pension kung kailan po makikredit sa inyo pong mga ATM. So, may tinatawag po tayong date of contingency kung saan dito po malaman natin kung anong batch po tayo, first batch ba or second batch. Kung ang date of contingency mo ay belong sa first to 15th day of the month, so makukuha nyo po ang inyo pong pension sa unang araw ng buwan. Take note of that. Kapag ang date of contingency mo naman ay nasa 16 to last day of the month, so ang inyo pong pension ay makuha sa ika-16 ng buwan or 16th day of the month. Pero meron nakalagay na take note sa ibaba.
If the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before the Saturday, Sunday, or holiday. So, ito po, pinapahiwatig na kapag ang pension date or example, ang pension date natin is 1 at saka 16, kung yan po ay napunta sa holiday, Sunday, or Saturday, hindi po yan siya makikredit. Kung hindi, maa-advance po yan na maihulog sa inyo pong mga ATM. Ito ang kalendaryo ng June 2026. So, ang dalawang crediting schedule, mayroong batch 1 at saka batch 2. So, ang batch 1 ay mag-credit sa unang araw ng buwan. At dito po nakita natin sa June 1 ay hindi po siya holiday, hindi po siya weekends na Saturday, Sunday, ito po ay Monday. Ibig sabihin sa araw po na iyan ay makukuha po ninyo ang inyo pong pensyon. Ibig sabihin, hindi siya ma-advance. Sa second batch naman, sa batch 2 na may date of contingency na 16 to 31st of the month is Tuesday, ibig sabihin hindi po siya ma-advance. Sasagutin natin itong katanungan, bakit delay ang crediting ng pensyon? May mga bangko po na minsan ang kanilang crediting schedule ay medyo delay. So nakadepende po yan sa bangko. May mga bangko naman na early sila mag-credit po ng inyong pensyon. So nakadepende po yan. Ang sagot po niyan is nakadepende po ang crediting na gagawin po ng bangko sa inyo pong pensyon. May dapat gawin ang pensioners sa end of the month para po mapatuloy po ang inyo pong pensyon na hindi po siya maaputol o matanggal po sa inyo. Heto po ang dapat nyo gawin, pakinggan. ACOP or the Annual Confirmation of Pensioners Program. So ano ba itong ACOP? Ang ACOP po ay reports ng ating mga pensioners sa SSS sa yearly basis para po mapanatili natin ang ating tinatanggap na pensyon sa pwede po nating maging eligible po tayo. So ito po ay according sa Republic Act number 11199 or the Social Security Act of 2018. So ang mga taong ito ang dapat pong magpahakop. A. Mga retirement pensioners residing in the Philippines na may edad 8 years old and above. So nagsisimula po ito noong March 2024. Pangalawa, yung mga retirement pensioners na nag-reside na sa abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. And panghuli, dependent children under guardianship. Take note, ang retirement pensioners na residing in the Philippines na 8 years old and above may required the ACO program under the certain circumstances na determined upon the notification of SSS. Kahit hindi ka 8 years old and above, as long as may notification si SSS sa'yo na kinakailangan mong magpa-ACOP, is kinakailangan po natin niyang gagawin. Paano po ba ang pensyonado sa SSS mag-comply sa ACOP? Marami pong paraan kung paano po mag-comply sa ACOP. But, una sa lahat, kinakailangan po mag-download ng ACOP form sa appropriate sa inyo pong case. So, ang ACOP form po ay mada-download lamang po yan sa online. At may QR po sa SSS page dahil nag-upload sila every month na may announcement sila na kinakailangan po magpa-ACOP. So una, ang Annual Confirmation of Pensioners for Retirement or Permanent Disability Pensioners. Annual Confirmation of Pensioners for Surviving Legal Spouse Pensioner. Annual Confirmation of Pensioners for Representative Payee of Dependent Minor Incapacitated Child. Please take note na mag-refer po tayo sa Circular 2023-013 dated 21 December 2023 for the revised guidelines on the ACOP program. So ang tanong, ano po ba ang mangyayari kung hindi nyo ito nagawa? So meron po talagang consequences na mangyayari.
Kapag hindi po ninyo nagawa ang AKOP sa tamang schedule, ay magresulta po ito sa pagkasuspinde ng inyo pong tinatanggap na pensyon galing sa SSS. It will be automatically suspended 1 month after the month of the birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation sa pensioners after 2 years po sa suspende ng kanyang pagpa-AKOP. Kinakailangan po talagang magpa-AKOP dahil ang purpose po ng AKOP is inaalam ko ang SSS pensioners is still alive or still eligible to get a pension galing po sa SSS. Dahil naibalita po noong nakaraang Disyembre na marami pong mga patay na ng mga SSS pensioners na nakatanggap pa rin ng pensyon. Kaya naman, ina-update po ang data ng SSS at kinakailangan po nating magpa-AKOP. Yun lamang po mga qualified na magpa-AKOP, okay? Yung mga ninonotify ni SSS at yung mga 8 years old and above. Kung ang pensioner ay nasuspindi na ang kanyang pensyon, paano nga ba po ba dapat gawin para po maibalik ang kanyang pensyon? So, ang dapat pong gawin para maibalik po ang inyong pensyon is kinakailangan pong mag-comply. Resumption of pension shall be within 2 months kapag makomply mo na ang inyong pong pensyon. What I mean, ang inyong pong AKOP. Kinakailangan ang recalled pension. Yung mga hindi mo natanggap na pension ay kinakailangan po yung maibigay kapag tapos ka na pong mag-comply lahat para sa inyong pong AKOP. If any and all accrued pension shall be credited to the pensioner's account. Ibibigay naman po yun dahil ang pension na iyon ay hindi sa SSS, kung hindi sa inyo po iyon, mga minamahal kong SSS pensioners. Sana malinaw po sa atin. Sana malinaw po ang nakuha ninyong impormasyon patungkol po sa SSS pension release for June 2026 na kasama po ang pension increase.